Ano yung parang nagbibigay stress sa atin or struggle? O may nangungulit na mangutang sa'yo. Hindi kasi kami no-oblige na magbigay. Dito ko nararanasan na yung pamilya namin ng Pag-usapan natin to bro na kay Doc Willie Ong. Bali, ngayon lang, kakalabas lang sa balita, napanood ko kanina. Meron siyang sarcoma cancer. Alam mo yun? Actually, winasa ko kanina. Ang cause daw nito is stress. Oo. Ngayon, pag-usapan natin, bilang OFW, ano yung parang nagbibigay stress sa atin or struggle bilang isang manggagawa dito sa Middle East, sa tingin mo? Para maiwasan natin yung ano yung pwedeng posibleng solusyon para maiwasan yung mga ganitong sakit, 'di ba? Kasi ito yan kay Doc Willie O. Doktor na yan nagkameron pa na cancer So ngayon, sabi niya, nagkaroon daw siya because of stress. 'Di ba? Mahirap naman talaga, 'di ba? Ang daming araw-araw pa naman yung mga kababayan natin dito. Pag-uwi niyan, 'di ba? Kalagitnaan ng buwan, talagang nakaka-stress. 'Di ba? So ano kaya sa palagay mo yung isa sa mga reason kung bakit nag-struggle or na-stress yung mga OFW? Tsaka ano yung pwede nating may bigay na advice na para hindi sila ma-stress, para maiwasan din yung sarcoma na meron si Doc Willie Ong ngayon. yung ano ko muna yung kay Doc Willie. Yung kay Doc Willie siguro sa sobrang daming lumalapit sa kanya, sa sobrang gusto niyang tulungan, lahat yun iniisip niya. Lahat yun parang gusto niya tulungan, lahat parang iniisip niya. So siguro 'di ba, ang tagal niya nang tumutulong ng bukal sa loob niya, na siguro dumating sa point na isa-isa gusto niya tulungan lahat. Siyempre, pagka ganun ang ginawa mo, talagang yung stress mo sa katawan, mabigat yan. Hindi mo yan mabibitbit. Di mo siya, makakarga lahat sa sarili mo. Pero kung ikaw, isa kang OFW, at ikaw yung breadwinner ng pamilya, at isang buong angkan yung bibit-bitin mo. Siguro ang sa akin, limitahan mo lang yung kaya mo. Yung dun sa pamamaraan na kaya mo lang. Siyempre, lahat naman tayo may kapasidad. Kung may kapatid ka naman na medyo kaya na rin mag-abroad, pwede mo siyang kuhanin dito para tumulong sa'yo. Or kasi maging tapat ka. Huwag mo ring kawawain yung sarili mo na to the point na wala ka na maging sariling buhay. Wala ka ng sariling kasiyahan. Siyempre, alangan naman na parang kargo mo lahat. Magtulungan na lang. Kumbaga parang sa pamilya. Alangan naman lahat maliliit. Siyempre, may mga malalaking na siguro dyan. Or yung kayang tumulong sa'yo, patulungin mo sa'yo. Kasi pagka sinulo mo lahat ng problema sa mundo, doon na mag-start yung stress. Kasi siguro, I'm blessed na yung kasi misis ko, sila, may magkakapatid sila, panganay siya, tapos ako naman, hindi naman, parang may mga kapatid siya na nagsusupport sa, ako naman, solo lang din, pero ibig sabihin, by the grace of God, okay naman sila, ang parents ko doon, so, pero hindi kasi kami no-oblige na, magbigay or so talagang, dito ko nararanasan na yung pamilya namin ng asikasuhin mo. Baga parang nagbabudget, lahat. Siyempre, hindi rin po biro yung mag-abroad tapos nandito yung pamilya, tapos dito pa nag-aaral. Hindi po biro yun. Kumbaga, it takes guts na gawin mo lahat yung responsibilidad na yun. At the same time, na kaya mong i-balance yung mga bagay. So, ikaw, lahat ng tao may problema. Huwag mo isipin na yung sila pa-enjoy lang. Huwag po kayo masyado maniwala sa social media na lahat na nakikita may maganda. Siguro yung gusto nilang i-portray, pero siguro way nilang nila na magtanggal ng stress. Yung mga OFW natin na nakikita sa labas na nag-e-enjoy, siguro yung one way nila na
pagtatanggal ng stress. Do siguro puro utang na yung iba. Pero kailangan din nila mag-stress. Kaso yun nga lang, yung ibang ka-OFW natin, yung ibang kabayan natin na hindi tama yung paggastos. Kumbaga parang mas marami yung gastos kaysa sa kita. Kumbaga parang kailangan balansehin mo eh. Kailangan oo, dapat balanse. Kung ano lang yung kaya mo, yun yung So, ganun din sa stress mo. Kung ano lang kaya mong intindihin, yun lang mo. Kasi kung bakit mo pipilitin yung sarili mo, kailangan mo bang magpakamatay para sa katrabaho, para masustain lahat. Lahat tayo may kapasidad. Meron lang tayong dalawang kamay. Kung ano lang yung kaya ng dalawang kamay natin, yun lang po yung provide natin. Huwag natin pilitin na hindi lahat ako pong bahala. Ako na bahala. Minsan mayabang din tayo sa sarili natin, di ba? Dapat i-balance natin. Kasi pagka babalikan tayo ng katawan natin eh. Tsaka yung lifestyle natin, number one, yung lifestyle natin. As much as possible, wag tayong alam mo naman yung mga healthy foods tsaka unhealthy foods eh. Lahat naman ng sakit ng tao nanggagaling dito, yung kinakain mo, pinapasok mo sa katawan mo. Ngayon, kung dahil na-stress ka na, siguro mag-time out ka muna. Pinaka-tip ko siguro talagang stress ka, mag-exercise ka, mag-jogging ka, maglakad-lakad ka. Kasi nakakapag-isip-isip ka eh, pagka pinagpapawisan ka. Pagka, maglakad ka lang mga, kung mga 1 kilometer or kung ano lang kaya mo muna. Basta kapahangin. Yan, magpahangin ka kasi, as an OFW, lalo na doon sa iba, wala kang mag-anak dito. Parang, oo, mas mahirap yun eh. Baga, kailangan yan kadamay minsan. Or maghanap ka ng kausap. Ganyan, or mag-fishing ka, ganyan. Kung ano man yung pwedeng mag-basketball ka, basta maghanap ka ng way na yung libre lang. Huwag kang maghanap yung gastos, dagdag pa yun sa mo, di ba? OFW ka, syempre nagtitipid ka, di ba? So, yung stress, maraming pa nanggagalingan stress. Pwedeng trabaho, pwedeng ka mag-anak, pwedeng kasama mo sa kung saan man, o kakilala mo lang, binibigyan ka ng stress, di ba? O may nangungulit na mangutang sa'yo.